Kumusta mga brad? Sa akin nga po, pinaka-choice talaga ng mga tao yung motor na maraming kayang gawin. Yung tipong pwede siya sa lahat. Pwede pa malengke, pwede pang service, pwede pang long ride, etc. At kadalasan nga po yung mga motor na yan, scooter. Yes po, karamihan kasi sa mga scooter, meron nga pong tinatawag na floorboard or gulay board. Sa madaling salita, kargahan ng red horse. Kasi kapag meron ka nito, wala kang talo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, dito nga po sa atin pinako muna brand ng mga scooter, Honda, Yamaha, Rusi, meron din naman si Suzuki. Kaso lang yung iba pag sinabi mong Suzuki, Raider lang talaga yung alam. Yun ang talagang alam nila, kahit nga pagligo hindi nila alam. Pero alam nyo ba doon nga po sa Taiwan, meron silang scooter doon na medyo kakaiba nga po yung itsura. Itsurang scooter pa din naman siya, pero kung ikukumpara natin sa ibang scooter, iba talaga yung itsura niya. Ang lapad kasi ng tapalodo niya. At itong motor nga po na tinutukoy ko ng iba kundi ang Suzuki Soy 125 or Suzuki Urban Icon 125. O alam ko hindi lahat ng tao magagandahan or magagapuhan dito sa motor na ito. Yung ganitong klaseng itsura kasi ng scooter or itsura ng motor hindi pa talaga tanggap ng ibang tao. Nasta kasi yung utak nila sa Raider 150. Pero doon nga po sa Taiwan, yung mga Taiwanese gandang ganda talaga dito sa motor na ito. Gustong gusto kasi nila yung mga motor na may malawak na floorboard. Gamit na gamit kasi nila yan. Pero ang pinakatanong nga po ngayon, kung ilalabas nga ba sa Pilipinas. Kasi kung yung Bergman nga po tsaka yung Avenis tinangkilik ng mga tao, ano pa kaya ito? Hindi naman po natin masasabing motor siya ni Johnny Bravo kasi hindi naman siya ganun kabalki tulad ng Bergman tsaka Avenis. Oo, maliit din yung gulong nito pero proportion naman siya kung titignan. I mean, bumagay naman siya. Kaya kapag ito nilabas sa Pilipinas, panigurado tatangkilikin din talaga to. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Soy 125 or Suzuki Urban Icon 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder. Single overhead cam with 2 valves. Powered by SEP or Suzuki Eco Performance. Nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.8 horsepower at 7,000 RPM, 9.6 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Taiwanese na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 90 kilometers per hour. So medyo mabagal talaga yan para sa isang typical na Pilipino. Pinoy lang malakas. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 55 kilometers per liter. So kung sa patipiran, matipid din talaga yan. Ang sukat ng kanyang gulong 100/90/10 sa harap at 100/90/10 din po sa likuran. So paras po yung sukat ng gulong niya sa harap at sa likod. So kung mapapansin nga po natin, medyo may kaliitan talaga yung gulong sa mga scooter ni Suzuki na madalas nga pong nilalait ng mga walang motor. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS. Pero kahit nga po wala yun, wala naman pong problema. Basta ba marunong ka lang magdala, ligtas ka. Ang kanyang seat height ay mataas na 750mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 113 kilograms. So para nga po sa isang 125cc na scooter na tumitimbang ng ganon, sakto lang yung bigat niya. Mapunta na mo tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, walang espesyal. Naka-halogen pa din siya. Tapos bulb type naman yung kanyang signal lights. Pero yung taillight nga po niya, yun na naka-LED. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-analog pa din. Pero okay lang din. At hindi nga po katulad sa mga bagong motor ngayon, hindi po ito nakakilis. Disusi pa din yung gamit sa kanya. Yung kanya nga pong gas tank cap, nakapwesto na po sa may harapan. Kaya masabi din nating convenient na siya. Kaso lang, wala na po itong kickstart na magagamit mo sana just in case na hindi gumana yung push start mo. Pero ito gamit na gamit mo talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bonus. Syempre, meron pang isa.
Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito, malinaw pa sa sikat ng araw, talagang highly recommended. O diba, madami mang wala sa kanya pero at least highly recommended siya. At ang presyo nga po sa motor na ito ay 70,000 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 135,000 pesos. O alam ko hindi talaga makatarungan kung ganun yung magiging presyo niya. Kasi yun lang naman po ay presyo doon sa Taiwan. At mahal din talaga yung mga motor doon. Pero for sure kung ilalabas yan sa Pilipinas, magbabago din naman talaga yung presyo niyan. Yun ay kung ilalabas nila. Sana nga ilabas nila. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.